May banda ka bang kilala na nag-umpisa bilang tropang emo kids sa Las Vegas? Tapos nauwi sa parang one-man show na puno ng high notes at theatrics? Oo, Panic at the Disco, yun. Nabuo ang Panic at the Disco noong 2004 sa Las Vegas, Nevada. Ang pangalan nilang Panic at the Disco ay inspired mula sa lyrics ng kantang Panic ng bandang Name Taken. Ang original members, Brendon Urie, vocals, Ryan Ross, guitar, Spencer Smith, drums, at Brent Wilson, bass, na kalaunan pinalitan ni John Walker. Sumabog sila sa debut album, A Fever You Can't Sweat Out, kung saan galing ang emo pop anthem na I Write Sins Not Tragedies. Mula doon, naging staple sila sa MTV at sa buong emo scene. Habang tumatagal, nag-experiment sila ng tunog. May psychedelic vibes sa Pretty, odd, electronic rock sa Too Weird to Live, Too Rare to Die, at theatrical pop rock sa Death of a Bachelor. At syempre, kasunod ng lineup changes, lumabas ang kantang New Perspective, soundtrack ng Jennifer's Body, na naging big hit at nagpakita na kaya pa ring magdala ni Brendon kahit nawala na ang ibang members. Unti-unting umalis ang mga original members. Ryan Ross at John Walker nag-form ng The Young Veins at ngayon mas low-key na sa indie scene at creative work. Spencer Smith umalis para mag-focus sa health at nasa likod na lang ng music industry. Brent Wilson, original bassist, lumayo na sa spotlight. At si Brendon Urie, naging natirang miyembro at nagdala ng Panic at the Disco hanggang sa dulo. Noong 2023, inanunsyo ni Brendon na tapos na ang Panic at the Disco matapos ang Viva Las Vengeance Tour para mag-focus sa pamilya. Pero iniwan nila ang marka bilang isa sa pinaka-unique at theatrical na banda ng emo pop at alternative rock. Ilan pa sa sikat nilang kanta? 9 in the Afternoon, Victorious, at syempre, High Hopes na naging global chart topper. Follow Dasha's story for more band stories.